Dear Captain Kokak, matagal na akong nakikitira sa kaibigan kong si Lando sa maliit na apartment niya sa Mandaluyong. Maliit lang yon, isang kama, isang electric fan, at isang cabinet sa gilid. Isang gabi, inaya niya akong uminom sa kanto. Medyo naparami ang inom namin, kung kaya't may tama na talaga kami nang makauwi sa apartment niya. Bandang 2:00 ng madaling araw, bigla akong nagising. Hindi ko alam kung dahil sa hangin ng electric fan o sa kakaibang lamig na parang gumagapang mula sa paa ko. Napansin kong parang may bahagyang paggalaw sa ilalim ng kama. Akala ko daga lang. Pero nang yumuko ako para silipin, may nakita akong bagay na nakasabit sa gilid ng kutsyon. Isang lumang kondom. Kulay madilaw na parang pinaghalong lumang goma at pinatuyong balat. Dapat tatanggalin ko na lang, pero hindi ko alam kung bakit. Gumagalaw yun. Hindi mabilis, dahan-dahan lang. Pero malinaw kong nakikita na parang may humihinga sa loob nun. Unti-unti itong gumagapang pataas, papunta sa kumot na tumatakip sa tiyan ko. Napaurong ako at napamura. Kinuha ko yun gamit ang panyo, at nang hawakan ko, may amoy itong parang dugo na matagal nang nakulong sa bote. Kinabukasan, tinanong ko si Lando kung nagdala ba siya ng babae. Tumawa lang siya at sinabing wala naman siyang naging bisita. Ang mas nakakatakot, sabi niya, dati raw yung apartment ay inuupahan ng isang callboy na namatay sa kwarto matapos masakal. Gamit daw ang kondom. Dear Captain Kokak, dalaga pa lang ako noon. May boyfriend akong matagal na wala dahil nagtrabaho sa ibang bansa. Halos 3 taon kaming hindi nagkita. Pagbalik niya, nagkayayaan kaming mag-check-in sa isang maliit na motel sa bayan. Pagpasok pa lang namin, amoy ko na kaagad yung pinaghalong pabango at panis na hangin sa loob. Sa gilid ng kama, may isang bukas na pakete ng kondom, kulay itim. May disenyong parang mga ukit. Tumawa pa kami. Iniisip na baka naiwan lang ng nakaraang customer. Ginamit namin yung dala naming bago. Tapos ay nakatulog kami. Pagkalipas ng 2 linggo, nasa apartment ako at mag-isa lang. Pagbangon ko isang umaga, doon mismo sa mesa sa tabi ng kama ko, nakapatong ang parehong bukas na pakete ng kondom na nakita namin noon sa motel. Hindi ko alam kung paano nakarating yun doon. Inisip ko, baka dinala ng boyfriend ko nang hindi ko napapansin. Pero nang tawagan ko siya, nasa probinsya pala siya. At hindi raw siya nakadaan sa akin. Ikinuwento ko yun sa mga pinsan ko, pero natawa lang sila. Pinagsabihan pa ako na ako daw ang nag-uwi noon para gawin kong souvenir. Dear Captain Kokak, isang gabi, nag-inuman kami sa bahay ng tropa ko sa isang lumang apartment na inuupahan nila, malapit sa U-Belt. Mga 3:00 ng madaling araw, halos lahat ay tulog na, kaya nakatulog na rin ako sa sofa. Nagising ako sa isang pakiramdam na parang may nakapasok sa bibig ko. Malamig, malagkit, at may lasa ng dugo na parang bakal. Pagdura ko, halos mahimatay ako nang makita ko ang isang lumang kondom. Punit, may bahid ng dugo, at basa pa ang malapot na likido na hindi ko maipaliwanag. Napasigaw ako at dali-daling lumabas ng bahay. Kinabukasan, kinuwento ko sa caretaker ang nangyari. Sabi niya, dati raw, yung bahay ay bahay bugawan, at isang lalaki ang namatay doon.
nang masakal habang may kondom pa sa lalamunan niya. Hindi raw kasi nagbayad ng tama sa bugaw. Sabi pa niya, minsan daw, yung mga natutulog mag-isa sa sala ay nagigising na parang may nilulunok at hindi raw lahat ay nakakaligtas. Dear Captain Kokak, lumipat ako ng boarding house sa Imus para malapit sa trabaho. Luma na yung bahay. Kahoy lang ang sahig at may malaking aparador sa kwarto na iniwan ng dating umuupa. Isang gabi, naglilinis ako at naisip kong buksan ang aparador. Amoy agad ang bumungad. Parang pinaghalong amag at bulok na karne. Sa loob, may isang kahon na punong-puno ng ginamit na kondom. Iba-iba ang kulay. May dilaw na parang nabulok. May itim na parang nasunog. Habang tinititigan ko, parang may bahagyang gumagalaw sa ilalim ng mga goma. Dahan-dahan silang umangat at narinig ko ang mahinang tunog ng foil na binubuksan. Kahit wala namang foil sa loob, napasara ako ng aparador at inilabas agad yung kahon para sunugin sa bakuran. Pero mula noon, gabi-gabi, pagising ko, may naririnig akong tunog. Parang binubuksang pakete ng kondom. At minsan, sa gitna ng dilim, parang may malamig na bagay na dumarampi sa binti ko. Parang balat na natatakpan ng goma. Matigas, at alam nyo na kung ano yon. Dear Captain Kokak, janitor ako sa isang maliit na inn dito sa Baguio. Madalas, ako yung ina-assign sa mga kwartong matagal nang hindi nagagamit. Isang gabi, inutusan akong linisin ang kwarto sa dulo ng pasilyo. Kwartong ilang buwan nang nakasara. Pagbukas ko ng pinto, sinalubong ako ng amoy na parang pinaghalong kemikal, bulok na karne, at lumang goma. Sa sahig, may mga nakadikit na ginamit na kondom. Matigas na parang balat na natuyo, pero basa pa rin sa ilalim. Sinubukan ko yung alisin gamit ang dustpan, pero parang kumakapit sa sahig. Kinabukasan, nang bumalik ako para magpatuloy sa paglilinis, wala na ang mga yon. Pero yung amoy, mas matindi na. Parang nakapasok na sa balat ko. Minsan, habang nagwawalis ako sa ibang kwarto, naririnig ko yung paghaplos ng goma sa balat at impit na ungol mula sa loob ng dingding. Sabi ng matandang maintenance, may babaeng natagpo ang patay noon sa kwartong yon at puno raw ng kondom ang sahig sa paligid niya. Hindi raw mawala ang amoy kahit ilang ulit linisin. Kasi, ayon sa kwento, hindi naman daw talaga amoy yun, kundi hininga ng namatay.